Hi guys! Welcome back to my vlog at Treza Ballesta Vlogs. For today's video ay meron tayong kukulayan guys at magro-root bleaching tayo. So more about 11 centimeter na yung tumubo ng kanyang hair. So actually yung previous hair niya po ay bleaching po siya 11 months ago. So may 11 centimeters na po siya na tumubo. So yung gagawin natin ay magro-root bleaching po tayo sa my growth parts. So ayan. So nag-prepare na po tayo ng ating bleaching powder, ng ating oxidizing, tsaka yung ating pang band protector. So ito yung balancer pang band protector pag nagbi-bleach tayo. Then ito naman yung oxidizing cream, 6% yung gagamitin natin. Tapos ito naman Bremod Performance na bleaching. So ayan na guys. So yung gagawin natin ay magmi-mix na tayo. So imimix natin yung tatlong ilalagay natin dyan. Una yung bleaching. Tapos ipangalawa ito yung oxidizing. Then pangatlo ito yung pang band protector. So please observe lang po kayo sa ginagawa ko guys. For disclaimer lang po, dapat ang gagawa nito ay mga professional hairstylist. At kung ikaw ay bago pa lang, so maaari po kayong magpa-guide sa mga marunong na. At syempre, kailangan nyo din na mag-training. So disclaimer lang din po, wag po kayong gagawa or mag-do it yourself na wala po kayong alam. Dahil po makakalbo po yung mga ulo nyo. So ayan, naglagay na po tayo ng balancer, ng oxidizing, tsaka bleaching sa ating bowl. So imimix na po natin ito within 5 minutes. Kailangan naka 5 minutes pag namimix kayo para talagang malapo tapos matunaw yung bleaching na hinahalo nyo. Kasi pag hindi po ninyo ito minimix ay magbibilog-bilog po at hindi po siya effective or hindi po siya mabisa kasi hindi nyo na-mix ng mabuti. So, ayan, mag-gloves lang po tayo para protection sa mga kamay natin. So, ayan guys, unbox natin tong in-order natin. Actually, matagal na tong na-order ko eh. So, bali, 3 yan na na-order ko. Way back 1 year ago na ata. So, yung iba, di ko na nahanap kung saan ko nalagay. So, kumuha ako sa cabinet. So, ayan, yung holder na yan guys, ginagamit yan. Dahil may purpose po yan. So, manood lang kayo at mag-observe po kayo kung anong gagamitin ko dyan guys. So yung paddle holder na yan guys, ito yung ginagamit pag nag-bleaching tayo. May mga purposes po yan. Ginagamit po yan kapag nagbabalayage po kayo, nag-bleaching kayo. So etong techniques na to guys na pinapakita ko sa inyo ay my own techniques po yan. So yung purpose niya na inuuna ko lagay muna yung outer layer ng kanyang buhok ay para maluto yung kanyang unang apply. Dahil outer layer application tayo, hindi tayo mag-uumpisa sa inner. So, yan yung purpose ng ating paglalagay ng paddle holder. So, kung pwede naman siya guys, maglagay kayo ng foil. So, ilalapat nyo dyan yung foil. For sa akin kasi, yung techniques ko na to ay open air bleaching. So, naka-open. Tapos, freehand lang po yung ginagawa natin. So, kumuha lang din ako. Bali, yung routings talaga guys, hindi ako nag-weave. Talagang lahat po ay nilagyan ko po siya ng bleaching. Yung mga lang, regrowths. Pero yung sa dulo, hindi ko siya nilagyan. So, yung routings lang yung nilagyan natin para yung colorant niya. Kasi yung history kasi ng kanyang hair ay 1 year ago pinableaching niya. Tapos after ilang months pinakulayan niya. So hindi talaga magiging pantay yung colorant doon sa may bleaching. Kasi yung sa parts na may end parts niya ay bleaching yun. Tapos yung growth parts niya nga ay colorant lang. So hindi talaga magiging pantay or hindi talaga ma-achieve ng colorant lang yung sa baba ng kanyang hair na naka level 10. So ayan guys, so stay tuned lang kayo, huwag kayong aalis. At kung bago ka pa lang pala sa aking channel, please like, comment, and share, and please hit the notification bell para lagi kang updated sa ating mga vlogs, sa ating mga tutorials, at
everyday life in my vlogs here at Teresa Ballesta Vlogs. So, nandito na tayo sa kanyang right parts area or dito sa kanyang right side part. So, tingnan nyo guys, pag nagbi-bleaching ako, naka 0.5 mm lang ako at hindi ko siya sinasagad sa anit para iwas irritation, para iwas burn sensation at allergic reactions. So, yun yung po yung purpose niyan. So, tingnan nyo, yan yung purpose ko guys pag naggamit ako ng paddle holder. Hindi ako mahirapan maglapat ng aking palm kasi nandyan na may holder na tayo. So, ayan guys, tingnan nyo lang guys kung paano ako nag-a-apply ng bleaching na hindi sinasagad sa anit or scalp. So, habang ako ay nag-application, meron din si Jessa na kinukulayan. Si Pastor, kinukulayan niya ng black kasi may attendance sila. Nakasal tomorrow. So, ayan na guys. So, massage, saturate nyo lang. So, ang i-reach natin na kanyang level ay 9 to 10. So, ayan. So, dito na tayo sa may kanyang inner parts. So, look at that. So, inuna natin yung outer para yun yung maluto, guys. Pero, kung gusto nyo gumamit ng foil, gumamit kayo, guys. Pero ako, hindi na lang ako gagamit ng foil kasi natatakot ako gamit ng foil baka masunog or masira yung kanyang hair sa baba. So, dito na lang ako sa taas muna bleach. So, ayan. Syempre, natatakot rin ako. May kinakatakutan. Kasi, syempre, kahit na matagal na tayo sa industry na to, kailangan pa rin natin mag-ingat. Kasi, delikado rin. Kaya, disclaimer lang, napakadelikado po yung bleaching. Kapag hindi nyo po alam yung mixing, hindi nyo alam yung process, sobrang delikado po. Kaya, bawal po kayo mag-do-it-yourself ng bleaching kapag wala po kayong alam na talagang magtanong-tanong kayo sa mga experts or maybe manood kayo ng mga tutorials sa YouTube or sa mga tanong-tanong kayo sa mga experts, sabi ko nga. So, ayan, after 45 minutes, nagdagdag na ako ng bleaching sa kanyang baba. So, binabad ko lang siya ng 10 minutes. Dapat liksian nyo yung bleaching, hindi pwede na mahina yung galaw nyo. Dapat maliksi yung galaw nyo, guys. Kasi kapag maliksi yung galaw nyo, mahabol nyo talaga. So, kailangan talagang huwag kayong magpapabaliwala lang. Huwag nyong balawilain pag meron kayong binibleaching. Kailangan naka-standby talaga yun. Tutukan nyo talaga. Huwag nyong hahayaan. Kasi ang bleaching ay napakadelikado dahil isang mo lang yan. Masusunog or maybe malulusaw yung buhok ni client. So, kailangan be mindful always, guys. Be mindful. So, disclaimer pa rin, guys, ha. Pag gumamit kayo ng mga bleaching, kailangan nyo muna magtanong sa mga experts. So, sa mga nagdo-do-it-yourself dyan, sa mga beginners, naku, wag na muna kayong hawak pag wala kayong alam. Kasi, naku, delikado po talaga, guys. So, ayan guys, napakaganda na ating band protector na balancer. Kung gusto nyo umorder ng balancer, meron din tayong binibenta dyan. So, ayan guys, 9.16 at 8.16 yung tinone down natin sa kanyang hair guys. Actually, nag-level 9 na nga or 10 yung kanyang hair. So, may mga nakikita akong level 8 to 9. So, ayoko na mag-bleach ng ika-third time. Tama na yun kasi natatakot nga ako sa kanyang buhok na i-bleach ko siya ng third time para talagang ma-reach natin yung pinaka-higher level. Ayoko na. Bahala na hindi natin na ma-reach yung pinaka-higher level 10 basta maging safe lang yung kanyang buhok. As you can see guys, nung nabanlawan, sobrang shiny niya, no? Dahil po yan sa balancer guys. Napaka-smooth, shiny at malambot yung balancer pag hinahalo natin sa bleaching or oxidant cream. So, ayan, nakikita nyo guys, may parts pa siya na level 8. Honestly, meron akong nakikitang level 8. Ayan dyan sa may kanyang gitna. Kasi yan yung parts na yan na nahuli natin, apply yan guys. So, ayan, dahil nga maggagabi na, so si ma'am ay meron pang mga anak na asikaso, hindi ko na talaga siya
bleach ng third time. Tama na po yan. Ang importante doon ay nawala na yung mga itim or mga dark parts na kanyang hair, guys. So, ayan, nag-mix na tayo ng color. Ito yung inuna natin, yung 9.16, tapos 8.16. So, 2:1 ratio or 2:2 ratio yung ginamit pala natin. Dalawang colorant, isang balancer, at isang oxidant cream. So, bali, inubos ko yung 100 ml, bali 200 ml, tapos oxidizing, tapos balancer. So, equivalent lahat sila ng 200 ml lahat, guys. So, paghahalo-haluin lang natin, guys, yung colorant na yan. Actually, this is the first time na gawin ko to, yung paghalo ng 9.16 tapos 8.16. So, ayan, guys. So, ganun pa rin, guys. Nasa outer layer pa rin tayo nag-uumpisa mag-apply ng colorant. So, pag nag-a-apply kayo ng colorant, i-massage nyo talaga maigi para masaturate ng hair, masaturate ng hair yung colorant na ina-apply natin. Nipisan nyo lang yung pag-a-application, guys, para dumikit talaga or pumasok talaga sa kaloob-looban ng hair yung colorant na diniposit natin or ini-inject natin sa kanyang hairs. As you can see, guys, nakikita nyo within seconds lang, nakikita nyo yan, tumalab na talaga yung colorant sa hair ni client. Kaya kailangan yung bilisan pag nag-a-apply kayo para hindi nyo maiiwanan yung pinaka una nyong apply, guys. Hopefully, napapaliwanagan ko kayo at meron kayong naiintindihan dito sa mga vlogs ko or sa mga tinuturo ko, guys. So, ayan, nag-a-apply na tayo. So, it almost 5 hours ko yata ginawa yung kanyang hair. So, nag-start kami mga 3:40 PM. So, galing pa siya sa school kasi teacher kasi si Ma'am Vanessa. So, actually, client ko siya simula noon. Pero, nagtatry naman siya sa ibang salon. So, ganun talaga, guys. May mga customer talaga na magtatry sa iba. Pero, babalik at babalik pa rin sila sa inyo kapag maganda yung gawa nyo or kapag maganda yung pakikitungo nyo, tapos yung mga gawa nyo, galingan nyo lang at babalik pa rin si client sa inyo, guys. So, ayan, minamassage lang natin. Smudge. So, ayan, massage nyo lang maigi para masaturate nga ng colorant yung kanyang hair. Or masaturate ng hair yung colorant. Ano ba yan? Baliktad. So, ayan, manood lang kayo, observe lang po kayo sa ginagawa ko, guys, para meron kayong matutunan. So, kanina, yung client namin ay meron akong treatment na Brazilian. So, nag-post kasi ako sa FB ko, guys, na yung mga client ko na nagpabalayage simula nung December hanggang July. So, need na po nyo pa-treatment. So, ayun, meron pumunta at nagpa-treatment. At marami pa rin nagme-message na magpapa-treatment. Effective talaga yung post ko na yun. Tapos, nag-post rin ako sa mga nagpa-ribbon nung December hanggang June. Need na po ninyo ng follow-up treatment. So, ayun, meron naman nag-message magpapa-treatment. So, yun yung mga strategy or marketing strategy na gagawin nyo, guys, kapag wala kayong client. So, actually, this time talaga ay medyo matumal, no? So, August, September. Ganun talaga, guys, sa buhay natin ng mga salonista. May mga times na matumal, may mga times na medyo busy tayo. So yung buhay natin ay para ring dagat. Minsan may mga huling isda, minsan ay wala. Ganito din sa salon, minsan meron client, minsan wala. So, sa mga times ng August, June, July, August, September, yan yung mga times na talagang sobrang tumal. So, kailangan nyo talaga humanap ng mga strategy. Mag-flood posting kayo ng mga gawa nyo. I-promote nyo yung mga gawa nyo. Tapos, pinakamabisa na affect. Syempre, yung gawa nyo, guys, kasi i-recommend kayo ni client na dun kayo. So,
pag nakita ni client na maganda yung gawa mo, so magpapagawa na rin siya sa'yo. So, yan, meron ka ng client, diba? So, hindi lang dapat ribbon, kulay yung alam nyo. Dapat marunong din kayo mag-manicure, marunong kayong mag-gel polish, nail extension, eyelash extension, facial, foot spa, makeup, lahat ng mga trabaho sa salon, magkilay. So, dapat matutunan nyo yan dahil kapag walang buhok, meron kayong ibang gagawin at meron kayong sideline or extra income. So, ayan na guys, within 45 minutes, massage lang natin. Ako, gabi na daw, sabi ni ma'am. So, yan. Actually, massage natin. So, binabad na natin siya ng almost 1 hour na po yan. 5 minutes na lang para mag 1 hour. Para mag-saturate. Pero kulang pa rin yung saturation ko, guys. Talagang kulang na kulang kasi yung time, ginagahol tayo sa time. Tapos may baby pa ako na magdidedi na. So, ayan guys, yan na po. So, after 1 hour, yan na po, binalawan na po natin yung kanyang buhok. So, after banlaw, binazilian, at yan na po yung naging outcome ng kanyang hair. So, nakikita niyo yung resulta at changes ng kanyang hair. At syempre, bumagay sa kanya kasi maputi naman siya. So, may nakikita, honestly, may nakikita ako dyan na mga parang yellow tone or patche. So, actually, kulang talaga yan sa saturation kasi nga, gahol sa time. So, nagustuhan rin naman ni client yung kanyang hair at so happy siya. So, yun yung pinaka-importante. Nagustuhan ni client at happy siya sa kanyang hair. Pero, ayan na po yung kanyang hair, guys. So, 3 days po siya or 72 hours po siya na hindi magbabanlaw. So, kailangan lumabas talaga yung oil, yung natural oil sa kanyang hair bago siya magbanlaw para ma-relax yung kanyang mga strands, mga shafts ng kanyang hair. So, yan na po yung naging outcome ng kanyang hair. Sana po yung meron kayong natutunan at God bless you all. So, hopefully you like my videos. Please follow my page. Please subscribe my YouTube channel. Maraming salamat po sa suporta nyo simulat noon sa mga vlogs ko. God bless you, God bless you. At naway patuloy kayo naman noon at sumuporta sa ating mga vlogs, guys. So anyway guys, monetize na po tayo sa YouTube. At monetize na rin po tayo sa ating Facebook page. So, ayan na mga mi. Yan na po yung naging resulta ng kanyang hair. So, kung gusto nyo umorder ng balancer, just be in the page of Wars Hair Products. So, meron din silang straight remedy, tapos straightening cream. So, yan po yung page nila. So, PM nyo lang po. Or pwede rin kayo mag-PM sa akin. Bye-bye!